Disclaimer, ang kwentong inyong maririnig ay hanggo sa tunay na karanasan ng isang tagapakinig. Anumang pagkakatulad sa pangalan, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Ito ay may temang kababalaghan na maaaring hindi angkop para sa bata, mahina ang loob, o madaling matakot. Huwag itong panoorin mag-isa sa gabi. Ang baryo ng San Miguel ay isang liblib na lugar na napapaligiran ng makakapal na kagubatan at matataas na bundok. Kilala ito sa mga alamat at kababalaghan na ipinapasa ng matatanda sa bawat henerasyon. Isa sa pinakapinapaniwalaang pamahiin sa kanilang lugar ay ang tungkol sa dalagang nagdadalang tao, na sa oras daw na may isang buntis sa kanilang baryo, nagiging malakas ang puwersa ng mga nilalang sa dilim, lalo na ang mga aswang. Dito nakatira si Marites, isang dalagang 18 anyos na nagdadala ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi naging madali para kay Marites ang kanyang pagbubuntis. Mula nang malaman ng mga taga-baryo ang kanyang kalagayan, naging usap-usapan siya. Pinagbintangan siyang malas at sinisisi sa mga sunod-sunod na pagkamatay ng alagang hayop sa kanilang lugar. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Magmula nang mabuntis yang si Marites, nagsimula nang mawala ang mga manok ko, reklamo ni Aling Bising habang nag-umpukan ang mga matatandang babae sa harap ng tindahan. Wala namang ganyan dati eh. Ngayon lang ulit nangyari ito, sambit ni Mang Cardo, habang hinihimas ang kanyang kalabaw na tila balisa. Lalong lumala ang tsismisan nang sa sumunod na gabi, isa na namang bakang inaalagaan ng isang residente ang natagpuang patay sa tabing ilog, tuyot at wala ng dugo. Sa baryong ito, ang ganitong pangyayari ay itinuturing na senyales ng panibagong pag-usbong ng aswang. Lalo na kapag may buntis, dahil ayon sa matatanda, ang dugo at laman ng sanggol sa sinapupunan ang paboritong pagkain ng mga aswang. Habang lumalala ang takot ng mga tao, si Marites naman ay halos hindi na makalabas ng bahay. Tanging ang kanyang lola Doring ang nagtatanggol at nag-aalaga sa kanya. Anak, huwag kang matakot. Basta't magdasal ka lang at huwag mong pababayaan ang sarili mo, payo ni Lola Doring habang pinapahira ng langis ang tiyan ni Marites. Isang gabi, habang naglalakad si Marites sa likod bahay para mag-igib ng tubig, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa damuhan. Parang may gumagapang na hayop, ngunit masyadong malaki para sa pusa o aso. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Nang lingunin niya ito, wala siyang nakita kundi ang liwanag ng buwan na tumatama sa mga damo. Sa takot, nagmamadali siyang bumalik sa loob ng bahay. Hindi naglaon, kumalat ang balita na may isang bagong salta sa baryo, si Elias. Isang binatang payat ngunit matangkad, maputla ang kutis, at palaging may suot na itim na sombrero. Wala siyang kamag-anak sa lugar at hindi rin alam ng mga tao kung saan siya nanggaling. Dahil dito, agad siyang pinagdudahan ng mga residente. Ano kayang ginagawa ng binatang yan dito? Baka isa na naman yang halimaw, usisa ng isa sa matatanda. Ngunit kabaliktaran ng inaasahan ng marami, si Elias ay naging magalang, tahimik, at palaging may dalang mga halamang gamot na tila ba nagmula sa kung saan. Isang araw, habang umuulan at ang mga tao ay nagkukulong sa kani-kanilang bahay, naglakas loob si Marites na dumaan sa may gubat papuntang ilog upang kumuha ng tubig. Dito niya unang nakilala si Elias. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, bigla siyang nadulas at muntik nang mahulog sa bangin. Sa isang iglap, isang pares ng matitipunong braso ang humawak sa kanya. Mag-ingat ka, mahina ngunit malamig ang boses ng lalaki. Paglingon niya, isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan, si Elias. Salamat, nauutal na sabi ni Marites. Wala iyon. Huwag kang maglalakad mag-isa sa ganitong oras, sagot ni Elias. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang aura ang binata. Matarik ang mga mata nito at may kakaibang lamig ang balat, pero hindi niya maramdaman ang panganib mula rito. Sa halip, tila ba may kung anong lakas na humihila sa kanya palapit. Simula noon, naging palagian na ang pagkikita ni Marites at Elias. Madalas siyang dalhan nito ng prutas at halamang gamot para sa kanyang pagbubuntis. Unti-unting nagkaroon ng tiwala si Marites sa binata, kahit pa nagbabala ang kanyang lola. Mag-ingat ka sa binatang yan, anak. Di natin siya kilala. Baka aswang din yan, babala ni Lola Doring. Ngunit mas nanaig ang kabutihang ipinapakita ni Elias. Sa gitna ng mga chismis, pagdududa at takot sa baryo, tanging si Elias lang ang hindi nagtataboy kay Marites. Habang unti-unting nagiging magaan ang loob ni Marites, hindi niya alam na sa likod ng kabaitan ni Elias ay may tinatagong lihim na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay at ng buong San Miguel.
At dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwento. Makalipas ang ilang araw, patuloy ang mga kababalaghan sa baryo ng San Miguel. Bawat gabi, may naririnig si Maritz na tila umiiyak sa may kagubatan, isang mahaba at malungkot na ungol na parang tinig ng sanggol na naiwan sa dilim. Sa tuwing sumasapit ang alas 12 ng hating gabi, palaging may humahaginit na hangin na tila ba may aninong mabilis na dumaraan sa paligid ng kanilang bahay. Mama, ang paulit-ulit na iyak ng tila bata mula sa kakahuyan. Hindi niya mawari kung gawa lamang ito ng hangin o talagang may nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Nang minsang itanong niya ito sa kanyang lola Doring, biglang nanlaki ang mata ng matanda. Anak, kapag may narinig kang ganun sa gabi, huwag mong papansinin. Huwag kang lalapit sa bintana. At wag mong tatawagin, mariing bilin ng matanda habang mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Sa mga sumunod na gabi, lalo pang lumala ang kababalaghan. Isa-isa na ring nawawala ang mga alagang baboy, manok at baka ng mga residente. Sa tuwing sisilipin nila sa umaga, puro tuyot at walang lamang katawan ang mga natatagpuang hayop. Maging ang mga aso sa baryo ay tila natutunton ang kakaibang presensya sa dilim. Palaging nag-iingay, tahol ng tahol na tila may gustong itaboy. Dito na rin nag-umpisa ang mga matatanda na magtipon-tipon tuwing alas 6 ng gabi. Sa gitna ng baryo, sa tapat ng kapilya, naglalagay sila ng mga palaspas, bawang, asin, at langis na sinasabing panlaban sa aswang. May ilan pang naglalagay ng tinik ng sampagita sa bintana, at ang iba'y nagsusunog ng insenso at dahon ng sambong. Isang gabi, nagpunta si Marites sa kubo ng albularyong si Mang Andong upang humingi ng gamot sa pananakit ng kanyang tiyan. Sa kalagitnaan ng usapan nila, ikinuwento ni Mang Andong ang alamat ng kagubatan ng San Miguel. Alam mo, hidya sa gubat na yan, may mga nilalang na hindi mo dapat binabanggit sa gabi. Mga aswang, mga mangkukulam, at ang tinatawag naming putol, isang uri ng aswang na naghihiwalay ng katawan tuwing kabilugan ng buwan. Kaya mula nang malaman ko na nagdadalang tao ka, nagdasal na ako para sayo. Hindi ligtas ang kalagayan mo, Maritz. Nang marinig ito ni Maritz, nanlalamig ang kanyang katawan. Napagtagni-tagni niya ang mga naririnig niyang iyak, ang pagkawala ng mga hayop, at ang kakaibang kilos ng mga matatanda. Unti-unti siyang nilalamon ng takot. Sa gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng kanyang lola, nagpasya si Maritz na puntahan ang poso para kumuha ng tubig. Madilim ang paligid at tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay sa kanyang daraanan. Sa kanyang paglalakad, bigla siyang nakarinig ng kaluskos mula sa damuhan. Mabibilis na yapak, parang hayop na tumatakbo, ngunit may kabigatan. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang aninong dumaan sa kanyang likuran. Mabilis, halos hindi makita ang anyo. Sa sobrang kaba, muntik nang mabitawan ni Maritz ang timba. May tao ba diyan? Nanginginig niyang tanong. Walang sumagot. Maging ang hangin ay tila naglakad palayo. Sa pagtalikod niya, nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. Ano nang ginagawa mo dito sa ganitong oras? Tanong ng malamig na boses. Si Elias. Nananauhaw lang ako, kukuha sana ako ng tubig, nauutal na sagot ni Maritz, habang hinahaplos ang dibdib na tila sasabog sa kaba. Huwag kang lalabas mag-isa. Lalo na ngayon, babala ni Elias habang hawak pa rin ang kanyang braso. Bakit? Anong meron? May mga nilalang na naglipa na tuwing ganitong oras. Hindi ligtas ang buntis sa baryong ito. Tila sinasadyang humigpit ang pagkakahawak ni Elias kay Maritz habang naglalakad silang pauwi. Sa gitna ng katahimikan, biglang lumundag mula sa madilim na bahagi ng kagubatan ang isang malaking hayop, itim, balbon, at may mapupulang mata. Parang hindi ito normal na aso o baboy ramo. Agad na itinulak ni Elias si Maritz palayo at hinarap ang nilalang. Sa bilis ng pangyayari, parang lumabo ang paningin ni Maritz at ang tanging naaninag niya ay ang mabilis na galaw ng binata. Isang iglap, narinig niya ang malakas na iyak ng hayop at ang paghagis nito sa malayo. Nang bumalik si Elias sa tabi ni Maritz, may dugo ang kanyang mga kamay. Halika na. Huwag ka nang babalik dito ng mag-isa, mariin niyang bilin. Habang pauwi, napansin ni Maritz na tila hindi normal ang lakas ni Elias. Wala itong sugat kahit hinarap ang malaking hayop na yon. Napansin din niya ang mapuputla nitong labi at ang tila nagbabagang mga mata sa dilim. Sa loob ng kanyang dibdib, naghalo ang takot at pagtataka. Sino ba talaga si Elias? Bakit tila kabisado niya ang mga nilalang sa kabubatan? At paano niya nagagawang talunin ang mga ito ng mag-isa?
Habang patuloy ang gabi, hindi alam ni Maritz na ang mga sagot sa kanyang mga tanong ay unti-unting malalantad at magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Maritz na parang hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari kagabi. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang imahe ng nilalang na sinalubong nila sa kagubatan, pati na rin ang kakaibang lakas ni Elias. Kahit anong pilit niya, hindi niya maipaliwanag kung paano nagawang talunin ni Elias ang halimaw na yon at higit sa lahat, kung paano nanatiling walang galos ang binata. Lumipas ang maghapon na parang wala lang sa baryo. Ang mga matatanda, abala sa paglalagay ng bawang at palaspas sa mga pintuan. Ang mga bata, hindi pinapayagang lumabas ng bahay. Maging ang simbahan ay laging bukas at pinuno ng dasal ang hangin. Nang bandang hapon, dumalaw si Elias sa bahay ni Maritz. Bitbit niya ang isang supot ng prutas at halamang gamot. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ng binata habang inaabot ang prutas. Nag-alinlangan si Maritz. Parang may bumubulong sa kanya na wag tanggapin, pero mas nanaig ang kabutihang ipinapakita ng binata. Tahimik siyang tumango at kinuha ang supot. "Salamat sa ginawa mo kagabi," mahina niyang sabi. "Tungkulin ko iyon." "Ayokong may mapahamak, lalo na ikaw," sagot ni Elias. Sa mga sumunod na araw, lalong naging madalas ang pagpunta ni Elias kay Maritz. Kahit binabantayan siya ng kanyang lola Doring, tila ba wala itong magawa. Hanggang isang gabi, nang mahimbing ang tulog ng lahat, may narinig si Maritz na mga kaluskos sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip. Doon niya nakita si Elias, hindi ordinaryo ang itsura ng binata. Nakatayo ito sa gitna ng madilim na bakuran, nakatingala sa buwan na parang may hinihintay. Ang kanyang mga mata, tila nagbabaga. Ang kanyang mga kuko, humahaba. At ang kanyang balat, tila nagbabago ang kulay. Muntik nang mapasigaw si Maritz, pero tinakpan niya ang kanyang bibig. Dito niya naisip, aswang si Elias. Sa takot, mabilis siyang tumakbo papunta sa silid ni Lola Doring. Ginising niya ang matanda at isinalaysay ang kanyang nakita. "Lola! Si Elias siya ang aswang. Nakita ko siya sa labas nagbabago ang anyo." Biglang bumangon ang matanda at kinuha ang bote ng langis na may dasal. "Sabi ko na nga ba? Kaya pala di ko siya maaninag ng maayos sa araw. Anak, huwag kang lalapit sa kanya. Pagsapit ng hating gabi, magdikit ka ng bawang sa iyong tiyan. At itabi mo ang punyal na ito, sabay abot ng matanda ng maliit na kutsilyo na yari sa pilak." Kinabukasan, nagpanggap si Maritz na wala siyang nakita. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maniwala kay Elias. Sa kabila ng lahat, kabutihan ang ipinakita ng binata sa kanya. Wala itong ginawang masama, bagkus siya pa ang iniligtas. Hanggang isang gabi, habang siya'y natutulog, muling may kumaluskos sa kanilang bubungan. Muling umiyak ang hangin at parang may humihila sa bintana. Nang buksan niya ang mata, nakita niya ang aninong bumaba mula sa bubong, isang babaeng putol ang katawan, may malalaking pakpak at matatalas na kuko. Duguan ang bibig nito, at sa paglapit, kitang-kita ni Maritz ang mapupulang mata. "Aswa ang," sigaw niya. Agad pumasok si Lola Doring sa silid, dala ang langis at ang pilak na punyal. Ngunit bago pa sila makalapit sa nilalang, biglang may dumaan na aninong mabilis sa dilim, si Elias. Sa isang iglap, hinarang ni Elias ang aswang. Naglaban sila sa gitna ng madilim na silid. Magkakaripas ang tunog ng kanilang paggalaw, hagik-gikan ng dalawang nilalang na tila nag-aagawan ng paborito nilang biktima. "Layuan mo siya," sigaw ni Elias sa babae. "Tayo ang dapat magtulungan, Elias. Nilabag mo ang batas ng lahi natin," sigaw ng aswang na babae. "Nabubuhay ako sa sariling panuntunan. Hindi ako pumapatay ng tao." Sa gitna ng sagupaan, biglang dumungaw ang liwanag ng buwan. Tumalsik ang babae papalayo kay Elias. Napasigaw ito at muling lumipad palabas ng bintana. Pagkatapos ng labanan, hiningal si Elias. Humarap siya kay Maritz at Lola Doring. "Wala na siya. Pero babalik yon. At hindi ako palaging nandito para protektahan ka," sabi ni Elias. Dito na nagsimulang lumambot ang puso ni Lola Doring. Naintindihan niyang hindi masama ang binata, bagkus isa itong nilalang na kumukontra sa sarili niyang lahi, isang aswang na laban sa aswang. "Totoo ba to, Elias? Aswang ka pero di mo kami papatayin?" tanong ni Lola Doring. "Totoo. Pero hindi ako tulad nila. May panata ako. Ililigtas ko ang mga taong inosente lalo na siya," sabay tingin kay Maritz.
Humanga si Maritz sa tapang ni Elias. Bagamat aswang siya, pinipili nitong gumawa ng tama. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng pag-asang may kakampi sila sa gitna ng panganib na lumalapit sa kanilang baryo. Makalipas ang gabing iyon, hindi na muling bumalik ang babaeng aswang. Subalit alam ni Elias na hindi pa tapos ang panganib. Sa baryo ng San Miguel, kapag lumalapit na ang kabilugan ng buwan, lalong nagiging aktibo ang mga nilalang ng dilim. Lalo na kapag may buntis, dahil naniniwala ang matatanda na ang dugo ng sanggol sa sinapupunan ang pinakamalakas na pagkain para sa mga aswang. Kinabukasan, muling bumisita si Elias sa bahay ni Maritz at Lola Doring. Sa pagkakataong ito, bitbit niya ang isang lumang aklat, balot ng abaka, at tila kinain na ng panahon ang gilid. Lola, Marites, kailangang malaman niyo ang buong katotohanan tungkol sa lahi namin, panimula ni Elias habang inilalapag ang aklat sa lamesa. Nagkatinginan sina Marites at ang kanyang lola. May halong kaba at pagtataka sa kanilang mga mukha. Marahan nilang binuksan ang libro. Dito, nakita nila ang mga lumang larawan ng mga nilalang, may manananggal, tikbalang, tiktik, at iba pang aswang. Ang angkan namin ay tinatawag na bantay dilim, paliwanag ni Elias. Isa kaming lahi ng aswang pero hindi lahat ng tulad ko ay pumapatay. May ilang ipinapanganak na may kakaibang lakas, pero may kakayahan ding piliin kung gagamitin ito para sa kabutihan. Nagpatuloy si Elias sa pagbabalik tanaw. Noong bata pa siya, tinuruan na siya ng kanyang ama na pigilan ang tawag ng dugo. Tuwing may kabilugan ng buwan, nagkukulong sila sa isang kuweba para hindi makapanakit ng tao. Subalit hindi lahat sa kanilang angkan ay may disiplina. May iba na kinain ng sariling kasamaan at naging ganid sa dugo ng mga sanggol. Iyon ang dahilan kung bakit ako nandito, sabi ni Elias. Sa bawat baryo na may dinadalang panganib, ako ang nagbabantay. Lalo na sa mga tulad mo, Maritz. Hindi makapaniwala si Marites sa mga naririnig. Parang biglang bumigat ang paligid. Ngunit sa kabila ng takot, may kakaibang awa siyang naramdaman kay Elias. Isang halimaw na pilit nilalabanan ang sarili niyang lahi para protektahan ang mga inosente. Ano nang kailangan naming gawin? Tanong ni Lola Doring. Kailangan natin ng pananggalang. Bukas ng gabi, sa mismong kabilugan ng buwan, babalik ang babaeng iyon. At malamang kasama niya na ang iba pa. Isang gabi ng paghihiganti. Sa gabing iyon, nagsimula silang maghanda. Tinuruan ni Elias sina Marites at ang kanyang lola kung paano gumawa ng bantay-bahay, pinaghalo-halong dahon ng sambong, asin, bawang, at langis na ilalagay sa bawat sulok ng bahay. Sa mga bintana at pintuan, inilagay ang mga palaspas na may dasal. Hindi rin nakalimutan ni Elias ang punyal na pilak ni Lola Doring. Inilubog nila ito sa langis ng niyog na may dasal para lalong maging mabisa kontra sa mga nilalang ng dilim. Habang naghahanda, ikinuwento ni Elias ang mas malalim na lihim. May isa pang dahilan kung bakit gustong-gusto ka ng mga aswang, Maritz. Hindi lang dahil buntis ka, kundi dahil sa anak mo. Nagulat si Maritz. Anong ibig mong sabihin? Ang anak mo may dugo rin ng bantay dilim. Sa lahi namin, may tinatawag kaming tagapagbuklod. Isang ipinapanganak na may kakayahang pagsamahin ang dalawang mundo, ng tao at ng nilalang ng dilim. At ikaw ang magiging ina niya. Lalong naguluhan si Maritz. Paanong mangyayari yon? Isang normal na dalaga lang siya. Ngunit naalala niya ang yumaong ama na hindi niya kailanman nakilala. Ang sabi ng kanyang ina, bigla itong naglaho bago siya isilang. Ang ama ng anak ko siya ba? Tumango si Elias. Isa siyang tulad ko. At ngayon, ang mga aswang sa kabubatan, gustong patayin ang sanggol mo bago pa ito ipanganak. Dahil takot silang balang araw, siya ang magtatapos sa lahi ng masasama. Nanginginig sa kaba si Maritz. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pero sa kabila ng takot, nanaig ang pagnanasa niyang protektahan ang kanyang anak. Alam niyang hindi siya basta susuko. Hindi ako papayag. Lalaban ako, mariin niyang sambit. Humanga si Elias. Yan ang inaasahan ko sa'yo, Maritz. Kinabukasan, tuloy-tuloy ang paghahanda ng baryo. Nakiusap si Lola Doring sa mga kapitbahay na magsabit ng bawang at palaspas. Naglagay ng asin sa mga pinto at bintana ng bawat bahay. Maging ang simbahan, nagdasal ng sunod-sunod ang mga madre at pari. Samantala, si Elias, naghanap ng mga halamang gamot sa kabubatan.
Kumuha siya ng ugat ng mayana, dahon ng mangga at balat ng kamagong, sangkap para sa likido ng lakas na magbibigay sa kanya ng dagdag na sigla sa oras ng labanan. Sa paglubog ng araw, bumalot ang katahimikan sa buong baryo. Ang mga aso, tila nag-aabang. Ang hangin, malamig at mabigat. Tila nagbabadya ng matinding panganib. Habang nagkukulong sina Maritz at Lola Doring sa kanilang bahay, hawak ang punyal at langis, nakiramdam sila sa bawat tunog ng paligid. At mula sa malayo narinig na nila ang mga ungol ng halimaw. Sa pagsapit ng hating gabi, tuluyang bumalot ang makapal na ulap sa buwan. Halos hindi na makita ang liwanag nito sa makulimlim na kalangitan. Sa baryo ng San Miguel, nagmistulang sementeryo ang katahimikan ng paligid. Wala ni isang aso ang tahol. Walang ihip ng hangin. Ang mga ilaw ng mga lampara, isa-isang namatay, parang may dumadaan na malamig na anino. Sa bahay ni Maritz, nagtipon-tipon sina Elias, Lola Doring, at ang ilang matatapang na taga-baryo. Kanya-kanyang hawak ng punyal, palaspas, at langis na may dasal. Kapag naramdaman niyong may humampas sa bubong, huwag kayong lalabas. Bantayan ang bintana at pinto. Huwag kayong magpapadala sa kung anong maririnig ninyo, mahigpit na tagubili ni Elias. Nang biglang kataa. Kataa. Isang matinis na iyak ng uwak ang bumalot sa buong paligid. At mula sa dilim, unti-unting naglitawan ang mga anino. Mga nilalang na halos kalahating tao, kalahating hayop. May matatalas na kuko. May pakpak na parang sa paniki. May kulay abo at maitim na balat. Ang ilan, putol ang katawan na lumilipad. Ang iba, naglalakad na animoy na bubulok na bangkay. Ayan na sigaw ng isang matanda. Isa-isang naglapitan ang mga aswang sa bawat bahay. Hinampas nila ang mga bubong. Kinakalmot ang mga pinto. Sa bahay ni Maritz, nagsimulang manginig ang bubong. Parang may malalaking ibong naglalandingan. May matatalim na kuko ang kumakaluskos sa kahoy ng dingding. Pak! 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 Sinundan ng malalakas na kalabog sa pinto. Maritz, pagbuksan mo ako si inay mo, isang boses ng babae ang narinig nila mula sa labas. Malamlam at mahina. Napaluhod si Maritz. Nanay, huwag kang magpapaloko, saway ni Lola Doring. Ginagamit nila ang anyo ng mahal mo sa buhay para makapasok. Umiyak si Maritz habang mahigpit na hawak ang punyal. Napuno ng takot ang kanyang dibdib, lalo na tila boses nga ng kanyang yumaong ina ang naririnig. Anak, pagbuksan mo ako, nandito ako sa labas, sa sobrang gulo ng isipan, muntik nang hawakan ni Maritz ang seradura ng pinto nang biglang hinablot ni Elias ang kanyang kamay. Hindi yan ang nanay mo. Ako ang haharap sa kanila. Bumukas ang bintana. Lumipad si Elias palabas at tumama sa tatlong nilalang. Sa isang iglap, nagsagupaan ang mga halimaw sa bakuran. Layuan niyo ang bahay na ito, sigaw ni Elias. Isa kang traidor, Elias, sagot ng babaeng aswang na nakita ni Maritz noong nakaraang gabi. Nilalabanan mo ang sarili mong lahi. Mas pipiliin ko pang mamuhay ng may dangal kaysa magpakain sa inosente. Nagpang-abot ang kanilang mga matatalim na kuko. Sa bawat hampas at kalmot, tumalsik ang dugo ng aswang. Pero kakaiba si Elias, mas mabilis, mas matibay, at mas malakas. Habang abala si Elias sa pakikipaglaban, sinubukan ng ibang aswang na pasukin ang bahay. Kinakalampag nila ang bintana, sinusubukan itong wasakin. Agad nagbuhos ng langis si Lola Doring sa mga gilid ng bintana at sinindihan ito. Lumikha ito ng apoy na pansamantalang nagtaboy sa mga halimaw. Maritz, hawakan mo to, inabot ni Lola Doring ang isang palaspas na may bawang at sinindihan. Tinakpan nila ang bawat butas ng bintana at pinto. Pero alam nilang hindi magtatagal ang depensa. Isa-isa nang nalalaglag ang mga palaspas. Ang apoy ng langis unti-unti nang nauubos. Lola, Elias, baka di na tayo aabot ng madaling araw, umiiyak na sabi ni Maritz habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Nandito lang ako, iha. Hanggat kaya ko, ipagtatanggol kita, sagot ni Elias, habol hininga habang patuloy sa pakikipaglaban. Biglang may malakas na hampas sa bubong. Bumukas ang isang bahagi nito. Mula sa butas, bumaba ang isang dambuhalang aswang. Mas malaki sa lahat ng nilalang na naroon. May maitim na balat, matatalas na kuko, at pulang-pulang mga mata. Siya ang pinuno nila, bulong ni Elias. Ang sanggol na yan sa akin, sigaw ng dambuhalang aswang. Hawak ang pilak na punyal, tumayo si Elias sa harap ng halimaw.
Hindi mo siya makukuha. Nagharap ang dalawa. Isang matinding laban. Nagtagisan sila ng lakas. Tumilapon ang mga upuan at mesa. Ang lupa, tila yayanig sa bawat sipa at suntok. Hindi mo ako matatalo, Elias. Nilabanan mo ang lahi natin. Ngayon, tatapusin kita, sigaw ng halimaw. Ngunit sa huling iglap, nahagip ni Elias ang punyal na pilak at itinaga ito sa dibdib ng halimaw. Sumigaw ang nilalang ng napakalakas. Aarg! Nagliyab ang katawan nito. Umusok at tila natutunaw. Ang iba pang aswang, nagsitakbo sa dilim. Ang mga nalalabi, sinagasan ni Elias hanggang sa tuluyang maglaho. Nang matapos ang lahat, sugatan at halos hindi makatayo si Elias. Nilapitan siya ni Maritz at niyakap. Salamat sa iyo, iyak ni Maritz. Hindi pa tapos ang lahat, babalik pa sila. Pero sa ngayon ligtas ka na, mahina niyang sagot. At dito nagwakas ang duguang pag-atake ng mga aswang. Kinabukasan, tila ba bumalik ang sigla sa baryo ng San Miguel. Ang sikat ng araw ay muling nagbigay liwanag sa mga daan na kagabi lamang ay pinamugaran ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng katahimikan, dama pa rin ni Marites ang bigat ng takot at pangamba. Lalo na nang makita niya si Elias na sugatan at halos hindi makatayo sa gilid ng kanyang bahay. Ayos ka lang ba? Tanong ni Marites habang inalalayan ito. Ngumiti si Elias, pilit nilalabanan ang sakit. Sanay na ako sa ganito. Pero ngayon may kailangan kang malaman, Maritz. Ipinatawag ni Elias si Lola Doring at pinaupo sila sa harap ng lamesa. Muli niyang inilabas ang lumang aklat na ibinahagi kagabi. Sa pagkakataong ito, binuksan niya ang huling bahagi ng libro, isang pahina na may larawan ng isang babae na tila kalokalik ni Maritz. Siya si Lyra, wika ni Elias. Ang ninuno mo ang unang babae sa lahi ng bantay dilim na nagtakwil sa kasamaan at piniling mamuhay bilang tao. Nagulat si Maritz. Ako ka ang kanya. Tumango si Elias. Kaya ka mahalaga sa kanila. Kaya mo silang baguhin. Sa dugo mo, nagtatagpo ang dalawang mundo ng tao at ng nilalang ng dilim. Napatingin si Marites sa kanyang tiyan. Tila mas lalong naging malinaw sa kanya ang kahalagahan ng kanyang anak. Hindi ito basta sanggol lang. Isa itong simbolo ng pag-asa at pagbabago. Kung ganon, may paraan para matigil na ang pag-atake ng mga aswang, tanong ni Lola Doring. Ayon sa kasaysayan, paliwanag ni Elias, kapag ipinanganak ang tagapagbuklod sa ilalim ng ikapitong kabilugan ng buwan, magkakaroon siya ng kakayahang baguhin ang batas ng dilim. Pwede niyang pilitin ang mga aswang na bumalik sa liwanag o tuluyang lipulin ang mga masasama. Pero paano natin yon mapaghahandaan? Tanong ni Maritz. Sa susunod na kabilugan, kailangang makuha natin ang aninag ng liwanag, isang sinaunang pananggalang na matatagpuan sa kuweba ng matandang Yanggaw sa kabubatan. Nagkunot noo si Lola Doring. Matagal na yang kinatatakutan dito. Wala pang nakakabalik mula roon. Wala pa, sagot ni Elias, pero kailangan natin subukan. Dahil kung hindi, babalik ang mga aswang at mas matindi ang susunod nilang pag-atake. Nagpasya si Maritz. Sasama ako. Hindi maaari. Delikado iyon para sa buntis, pilit ni Elias. Ngunit matatag ang loob ni Maritz. Mas delikado kung dito lang ako maghihintay habang kayo ang lumalaban. Anak ko ang pinoprotektahan natin. May karapatan ako. Napangiti si Elias sa tapang ni Maritz. CJ. Pero kailangang maging maingat tayo. Bago tumungo sa kagubatan, nagtungo sila sa simbahan. Humingi ng basbas at dasal sa pari. Ibinigay nito ang banal na langis, rosaryo, at sinindihang kandila na magbibigay proteksyon habang nasa loob ng gubat. Dalhin niyo to, sabi ng pari. Huwag kayong lalakad sa dilim. Kapag may kakaibang marinig, huwag kayong lilingon. Ilang oras bago lumubog ang araw, naglakad na sila patungong kagubatan. Madamo at masukal ang daan. Ang paligid, puno ng kakaibang lamig at tila may matang nakamasid sa bawat kilos nila. Dito sa kagubatan, may mga espiritong nagbabantay. Mag-ingat kayo, babala ni Elias. Sa gitna ng paglalakad, napansin nilang lumalalim ang gabi. Ang daan, nagiging makipot. Ang mga punong kahoy, tila naglalakad. Ang hangin, nagdadala ng mga boses na hindi nila maintindihan. Tuloy lang tayo, wika ni Marites, kahit nanginginig ang boses. Hanggang marating nila ang isang malaking bato na may nakaukit na matandang simbolo.
Sa ilalim nito, may lagusan, ang daan patungo sa kuweba ng matandang Yanggaw. Ito na yon, bulong ni Elias. Bago pumasok, inilagay ni Elias ang banal na langis sa kanilang mga noo. Hinawakan ni Marites ang kanyang tiyan. Para sa iyo to, anak. Isa-isa silang pumasok sa madilim na kuweba. Ang loob, amoy basang lupa at usok. Tanging liwanag ng kandila at rosaryo ang nagsilbing ilaw nila. Habang naglalakad, may mga aninong dumadaan sa kanilang tabi. Minsan, parang may mga mata sa dilim. Minsan, may malamig na hangin na dumaraan. Ngunit tiniis nila ang takot. Hanggang marating nila ang gitna ng kuweba. Doon, sa ibabaw ng isang altar na bato, naroon ang aninag ng liwanag, isang maliit na bilog na salamin na tila naglalaman ng liwanag ng araw. Ayan na. Yan ang kailangan natin, sabi ni Elias. Biglang, siya. Isang malakas na sigaw ng nilalang ang gumimbal sa kanila. Dumating na siya, bulong ni Elias. Ang matandang Yanggaw, ang tagapangalaga ng kuweba, isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, may mahahabang kuko at mapupulang mata. Tila galit na nilapitan sila. Walang sinuman ang maaaring kumuha ng aninag ng liwanag, sigaw ng nilalang. Humarap si Elias, punyal sa kamay. At walang sinuman ang pipigil sa amin. Nang tumambad sa kanila ang matandang Yanggaw, agad bumigat ang hangin sa loob ng kuweba. Ang liwanag ng kandila na kanina'y maliwanag at matatag, ngayoy tila nanginginig sa bawat paghinga ng halimaw. Ang matandang Yanggaw, isang nilalang na halos 2 siglo nang nagbabantay sa aninag ng liwanag. Ang kanyang balat, mistulang balat ng matandang puno, naglalambitin. Ang mga kuko, mahahaba't matutulis. Ang kanyang mata, kulay dugo, tila naglalagablab sa galit. Ano nang ginagawa niyo rito, garalgal na sigaw ng nilalang. Walang karapatang pumasok dito ang mga tulad niyo. Humawak si Elias sa kanyang pilak na punyal. Kailangan namin ang aninag ng liwanag. Hindi ito para sa amin kundi para sa kaligtasan ng buong baryo. Hindi niyo alam ang binubuksan niyo, anito. Kung kunin niyo ito, magigising ang mas malakas pang kasamaan. Sumingit si Maritz, mahigpit na hawak ang kanyang tiyan. Hindi kami kukuha para sa pansarili naming kapangyarihan. Kailangan naming protektahan ang sanggol ko ang magiging pag-asa ng aming lahi. Sa sandaling iyon, tila nagliwanag ang paligid. Isang aninong hugis babae ang lumitaw sa likuran ni Maritz, si Lyra, ang ninuno niya. Isang anyo ng liwanag na nagbigay ng kakaibang init sa malamig na kuweba. Anak ng dugo ko, wika ng anino, oras na para itama ang matagal ng mali. Napatigil ang matandang Yanggaw. Sa loob ng 200 taon, ngayon lang muling nasilayan ang anyo ng liwanag sa kuweba. Hindi maaari, pabulong nitong sabi. Sumiklab ang labanan. Inatake ng Yanggaw si Elias. Mabilis ang halimaw, bawat galaw ay parang alon ng dilim. Ngunit sanay si Elias sa ganitong laban. Sinalubong niya ito, pilak na punyal ang panangga. Nagbanggaan ang 2 nilalang. Bawat tagpo ng kanilang sandata, lumilikha ng tila kidlat at bulalakaw sa loob ng kuweba. Si Lola Doring naman, inilabas ang natitirang langis at pinahid sa paligid ng aninag ng liwanag, habang sinasambit ang dasal na itinuro sa kanya ng matanda noong kabataan niya. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng mga ninuno ilayo ang dilim at itaboy ang kasamaan, bulong ni Lola Doring. Sa isang iglap, nakakita ng pagkakataon si Elias. Tumalon siya at iniwasan ang isang hampas ng halimaw, saka itinarak ang pilak na punyal sa balikat ng Yanggaw. Napasigaw ito sa sakit, umatras, at tuluyang nalugmok. Hindi pa tapos, singhan ng halimaw. Ngunit bago pa ito makabangon, lumapit si Marites sa aninag ng liwanag. Hindi niya inalintana ang takot. Hinawakan niya ang salamin at sa kanyang palad, nagliwanag ito. Ang liwanag, tumagos sa katawan ni Maritz at bumalot sa buong kuweba. Napahawak sa mata ang matandang Yanggaw. Aarg! Liwanag! Ang katawan ng halimaw, tila unti-unting natutunaw. Ang dating matitigas na balat, naging abo. Hanggang sa tuluyang naglaho ito na parang usok. Tumahimik ang buong kuweba. Si Elias, humihinal na napaupo. Lumapit si Maritz at inalalayan siya. Salamat, Elias. Ngumiti ang binata. Masalamat sa'yo. Natagpuan mo ang liwanag na matagal nang nawawala. Biglang nagsalita ang anino ni Lyra. Iha, ngayon na ang oras. Ibalik mo ang aninag ng liwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kapag ginawa mo yon, mababasag ang tanikala ng kadiliman.
Lumabas sila ng kuweba, dala ang liwanag. Sa labas, sakto ang pagbilog ng buwan. Inilagay ni Marites ang aninag ng liwanag sa lupa. Tumama ang sinag ng buwan dito, at bigla itong sumabog ng liwanag na tila apoy na puti at ginto. Ang buong kagubatan nagliwanag. Ang mga aswang sa malalayong bahagi, nagsigawan at nagsitakbo, nagmistulang abo. Ang sigaw ng nilalang ng dilim, humina hanggang sa tuluyang wala na silang narinig. Ang baryo ng San Miguel, unti-unting muling nanumbalik sa katahimikan. Ang hangin, naging banayad. Ang mga bituin, muling nagningning sa langit. Sa gitna ng liwanag, lumapit ang anino ni Lyra kay Maritz. Ipagpatuloy mo ang aming nasimulan. Ikaw ang magbabantay ng bagong pag-asa. At sa isang iglap, naglaho ang anino. Naiwan si Maritz na may luhang bumabalong sa kanyang mga mata. Hindi na mauulit ang gabing iyon, mahina niyang bulong habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Si Elias naman, nakangiting tinapik ang kanyang balikat. Ngayon, ikaw na ang magiging bantay ng liwanag. Pagkalipas ng mga araw matapos ang laban sa kuweba, tila muling nabuhay ang baryo ng San Miguel. Ang dating takot sa gabi, napalitan ng katahimikan at banayad na simoy ng hangin. Mula sa simbahan, muling narinig ang tunog ng kampana, hudyat ng isang bagong simula. Si Maritz, bagamat nananatiling sensitibo ang pakiramdam sa paligid, ay tila naging mas matatag. Lumaki na ang kanyang tiyan, at abot-abot ang pag-aalaga ng mga kapitbahay sa kanya. Ang dating mga matatakutin, ngayoy nagpapakita ng malasakit. Si Elias naman, bagamat sugatan, ay hindi lumisan. Palagi siyang nakabantay kay Maritz. Isang gabi, habang nakaupo si Marites sa harap ng kanilang kubo, lumapit si Elias. Handa ka na ba? Tanong ng binata. Para saan? Balik na tanong ni Maritz. Sa pagdating niya. Napahawak si Marites sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung handa na ako. Pero kailangan. Biglang dumilim ang paligid. Ang hangin tila bumigat. Ang buwan muling nagbilog, ang ikapitong kabilugan, ayon sa hula. Ngayong gabi, isisilang ang tagapagbuklod, wika ni Elias. Mabilis na nagtipon ang mga matatanda sa baryo. Si Lola Doring, bitbit ang mga halamang gamot, banig at langis. Inihanda nila ang silid kung saan isisilang ang sanggol. Marites, wika ni Lola Doring, ito ang magiging gabi ng pagbabago. Habang nagpapakaramdam si Maritz ng matinding sakit, nagdilim ang paligid ng kanilang bahay. Muling nagsulputan ang aninong nilalang ng dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila kasing tapang ng dati. Takot ang bumalot sa kanila dahil alam nilang parating na ang liwanag na magwawakas sa kanila. Ilawan ang paligid, sigaw ni Elias. Nagliyab ang mga sulo at nagsindi ng mga kandila sa apat na sulok ng bahay. Si Maritz halos himatayin sa sakit. Malapit na, sigaw ni Lola Doring. Sa labas, narinig nila ang sigaw ng isang aswang. Ilabas ang sanggol. Huwag niyo siyang isilang. Ngunit hindi na nila kayang pigilan ang oras. Lumitaw ang anino ni Lyra sa pintuan. Ipagpatuloy niyo ito ang tadhana. Sa huling sigaw ni Maritz, isinilang ang isang sanggol na babae. Sa paglabas nito, tila may liwanag na lumaganap mula sa kanyang katawan. Ang sanggol, may maliit na marka ng bituin sa kanyang balikat, tanda ng pagiging tagapagbuklod. Ang mga aninong nilalang sa labas, nagsigawan, tila nasusunog sa liwanag. Ang mga punong kahoy, tila yumuko, at ang buwan, nagliwanag ng kakaibang liwanag. Nang buhatin ni Elias ang sanggol, nagliwanag ang buong baryo. Sa liwanag na iyon, tuluyan nang naglaho ang mga natitirang nilalang ng dilim. Ang mga kwento ng aswang, naging abo sa hangin. Pagkatapos ng lahat, nagtipon ang buong baryo. Sa gitna ng liwanag, itinaas ni Maritz ang kanyang anak. Mula ngayon, wika ni Lola Doring, ang batang ito ang magiging bantay ng ating baryo. Sa dugo niya, may kapangyarihan para panatilihin ang balanse sa pagitan ng dilim at liwanag. Lumapit si Elias at yumuko. At habang ako'y nabubuhay, babantayan ko silang mag-ina. Ang anino ni Lyra, huling nagpakita sa gitna ng liwanag. Ang sumpa ay basag na. Ngayon, isang bagong kabanata ang magsisimula. At sa huling pagkakataon, naglaho ang anino at ang liwanag sa baryo, iniwan ang malinaw na kalangitan at simoy ng simula ng umaga. Mula noon, hindi na muling nakita sa San Miguel ang mga nilalang ng dilim. Naging payapa ang lugar, at ang kwento ni Maritz, ni Elias, at ng tagapagbuklod, naging alamat na isinasalaysay sa bawat henerasyon.
Isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, darating at darating ang liwanag. Isa.